Yan. So, konti lang naman tayo at least ma-explain natin ng mas ma-clear. So, itong training material na to, ito yung gagamitin natin entirely pagka gusto nyo mag-invite ng mga guests nyo, pwede nyo i-share sa kanila to. Pero mas maganda kasi yung kayo mismo, naiintindihan natin kung ano ba tong project natin sa Philippines. So, para magka-idea kayo, si MetaFastest, isa siyang, ito yung content ng buong training material natin. So, about kay MetaFastest, sa business model, paano mag-register ng account, paano maglagay ng fund, tungkol sa kabayo. So, basically, si MetaFastest kasi, isa siyang NFT game. Kung familiar kayo sa Axie dati, para siyang ganun, pero this time, kabayo naman yung pinaka-NFT natin. At the same time, yung mismong platform ni MetaFastest, ano siya, horse racing siya. So kung familiar kayo sa mga karera ng kabayo, dati nauso yun yung video karera, parang ganito din to. Ang pinagkaiba lang, yung mga kabayo kasi sa platform natin, nung first batch, mga 2023 yata yun, kami yung mga first batch nito, kami yung nagbi-breed ng mga kabayo. So pinadami natin yung kabayo at the same time, na-upgrade kasi yung mga kabayo, yung mga nagiging anak nila, pwede mo siyang i-upgrade, palitan yung mga items para lumakas yung kabayo. So hindi lang siya basta tatayan ng kabayo. Ang target market natin dito, dalawang klase, yung mga mahilig sa NFT or sa play to earn game, at yung other side naman, yung mga mahilig lang magtaya. Okay. So pero hindi natin ini-introduce si MetaFastest as gambling platform. So nagkataon lang na pwede kasing kumita pagka naglalaro yung mga tao dun sa platform natin. So pwede tayong mag-invite by giving your links, tapos choice na nung tao kung gusto nilang bumili ng kabayo or diretso na sila sa betting. Hindi naman natin inoobliga na bumili sila ng kabayo para makapaglaro. Ayan. So, ito yung mga accounts natin. So, nag-start si MetaFastest sa Korea. Then from Korea, in-expand siya to Vietnam. Then from Vietnam, diretso na sa Philippines. So, matagal na nag-i-exist si MetaFastest. Pero yung mga unang humawak kasi nito sa Philippines, hindi nila naituloy. So, kaya tayo na ngayon yung may hawak. So, mamaya gagawan ko na kayo ng tigi-isang account. So, yung account na yon, yun din yung pwede nyong i-share sa mga tao para kung gusto nila mag-subscribe or mag-register under your link. Tapos, sila din mismo, pwede rin sila mag-invite ng mga tao sa ilalim nila. Or kung gusto lang nila maglaro, pwede din naman. Yan. So, madali na to. Yan. So, meron tayong tinatawag na sariling exchange. So, dito kasi, para makapag-participate tayo sa MetaFastest, ang mode of payment dito is USDT. So, kung di pa kayo masyadong familiar sa crypto, pwede naman namin kayong bigyan ng tutorial, separate tutorial para dyan. Pero USDT yung ginagamit natin. So, para tayong may sariling Binance. So, halimbawa, peso to USDT, tapos USDT, ang ginagamit nating currency sa platform natin is Metacash. So, meron tayong sariling token. Okay, ang palitan ngayon, I think, nasa 0.01 kada isang Metacash. Yan. So, yan. I-swap lang natin siya dun sa sarili nating platform para makapaglaro yung players natin. Ngayon, na-discuss ko before na para dun sa mga hindi masyadong familiar sa crypto platform, kayong mga master agents, pwede kayo yung mag-fund sa kanila. Kumbaga, babayaran nila kayo ng cash, tapos kayo na lang yung magda-transact ng, papasahan nyo na lang sila ng Metacash dun sa sarili nila account. Ah, bibigyan din namin kayo ng sariling ano dyan, sariling tutorial para dyan. Pero starting tomorrow kasi pwede na kayo mag-promote ng game. Dito sa GC natin, maglalagay ako ng mga ads na pwede nyo i-share sa kanya-kanyang Facebook account nyo or kung paano nyo siya gustong i-promote. Yun. So, yung mismong game, meron lang siyang apat na kabayo. So, apat na klase ng kabayo. Meron tayong uh, four breed types, then meron silang kanya-kanyang, kumbaga sa laro, meron siyang kanya-kanyang asset or characteristics. So, pero hindi ibig sabihin nun na pagka, halimbawa, yung kabayo ng ano yung legendary, hindi ibig sabihin na yun na yung pinakamalakas. Depende pa rin kasi kung paano biniread yung kabayo, tsaka kung yung mga gamit na in-upgrade. Yun. Kasi, technically, laro pa rin talaga siya. So, meron tayong sa buong marketplace ng MetaFastest, 10% lang dun yung legendary, 20% yung epic, 30 yung rare, 40% pinakamarami common. So, ito yung sinasabi ko na characteristics ng kabayo, yung light, fire, water, and earth. So, yung light, yun yung malakas sa pag
start ng game, sila yung mga nauunang umarangkada. Same with fire, 'di ba? Yung water naman kasi mahaba yung racetrack, 'di ba? So yung light and fire minsan sa kalagitnaan ng game nahuhuli na sila. Doon maarangkada naman ngayon yung water kasi yung water sa buong game siya yung may pinakamataas na endurance. Si Earth naman yung pinaka-highly experience. So kanya-kanya sila ng ano. Kaya yung mga tao pag nagbe-bet sila, tinitingnan din nila yung mga characteristics ng kabayong pagtarayan nila. Yan. Yan. So sa rarity din, um, depende kasi yan doon sa unang mga nag-batch yung mga lumabas na kabayo. So, hindi nyo na yung kailangan intindihin. Basta basically yung abilities, yung FS, yun yung mabilis to make off. Yung MS, yung endurance, yung pagtagal naman sa buong racetrack. And yung LS, yun yung bumibilis pagka malapit na matapos yung kabayo. Kaya hindi mo rin talaga siya masabi kung sino yung pinaka mananalo sa laro unless babasahin mo yung statistics nila. So kung gusto naman nila bumili ng kabayo, meron tayong sariling marketplace. Nandun lahat ng mga kabayo na pwedeng pagbilian. Yan. Ang pinakamura natin is $100. Pinakamahal is $1,000 sa mga kabayo. Yan. So meron tayong tinatawag na stable. Stable, ito yung parang inventory kung saan makikita mo yung kabayo. I-ano ko nga sa inyo, share ko sa inyo yung game. Teka. Pag may questions kayo, pwede kayo mag-ano, unmute ha. Ayan, nakikita nyo yung screen ko? Yuhu. Yes, Ay, yes, yes. okay, okay. So ito yung pinaka-platform natin. So dito yung inventory stable. So makita nyo meron din akong sarili kong kabayo. Ito yung mga kabayo. Common lang. Mahal yung ano eh. Diba? So dati nakapag-breed din kasi ako ng kabayo. So itong dalawang kabayo ko na to, may mga anak na rin to. Yan. So sa horse, dito nyo makikita yung stable breeding marketplace. Magkakaroon naman kayo ng sarili nyo account dito eh. Meron din tayong tinatawag na staking. Kumbaga dun sa mga gustong mag-invest, kumikita rin sila every 90 days. Ito kasing Metaf, ito yung sariling token naman natin na pang-trade. So pwede rin mag-invest yung mga tao sa coin natin kung ayaw nila ng betting. Madami siyang ways to earn. Then sa shop, dito nyo makikita yung mga gustong mag-upgrade. Yan, may pang ano tayo, pampalakas ng kabayo. Yan. Pero dito kasi bago ka makapag-race, bawa meron kang sarili mong kabayo, gusto mo siyang ikarera, kailangan mo siyang lagyan ng i-register. So meron ditong change nickname. So parang i-register mo yung kabayo mo para maging qualified siyang sumali sa race. Tapos meron ding upgrade ng statistics para mas lumakas yung kabayo. Diba? Dito tayo ngayon sa racing. Pwede nyo i-download yung racing platform pero pwede rin namang online. So para makita nyo yung ano, magbe-bet ako. Um, So every day merong 500 na race. Halos every 5 minutes merong ano, may nagre-race, 'di ba? So halimbawa pili tayo ng ano, to.
Bet ako ng 10. Kay number 2. Ay, wala pala akong cash. Bakit? Wala lang. Meron akong cash ah. Ay, nasa isang account ko. Ay, anyway, basta at least nakita nyo. Ganun, ganun lang siya. Every 5 minutes, meron tayong race na ano, na tumatakbo. Buong ano yan, buong araw. Tapos, once in a while, nagkakaroon sila ng event, yung parang sa buong mundo, sabay-sabay na naglalaro yung mga, na sabay-sabay silang nag-ano, nanonood. Yan. So, ako actually hindi ako masyadong familiar sa betting ng ano, ng kabayo, no? Pero dun sa inyo na mga may alam sa RDA sa ano, betting, same lang na siya. Basta automatic pag nanalo kayo, papasok agad yun sa wallet nyo sa Metacash wallet. So ito naman yung hindi nyo na masyadong siguro kailangan yung sa mga items na yun. Hindi naman tayo sa play. Ang focus naman natin yung sa kabayo. So ganun yun. Login lang tayo sa account, click nyo yung kabayo na gusto nyong tayaan, tapos ilalagay niyo yung number of bets na gusto niyo. So yung arena ng race stock natin, ina-update yan every 5 minutes. So yun nga, 450 to 500 na race usually yung tumatakbo araw-araw. So any member, kahit hindi sila bumili ng kabayo, pwede mag-participate sa betting, pero Metacash lang yung only currency na ginagamit natin doon. Ang payout, Metacash din. So yung Metacash naman, pwede mo siya i-convert sa USDT, then from USDT, pwede nyo siya i-convert sa cash o sa peso. Pero maglalagay kasi tayo ng office sa Quezon City, inaayos lang namin para doon naman sa mga gustong mag-walk-in at gusto nilang ma-experience yung betting sa mismong office, magkakaroon tayo ng ganun. Yan. So, ganito lang yung sa bet. Three ways to bet in the arena. Add in even numbers. Pwede mo ring tayaan kung sino yung sa tingin mo unang top three na mananalo. Number. Anong number yung mananalo. So, madami siyang klase ng pwedeng pagtayaan. Question. Baka may question kayo? Ako meron. Go. Di ba magkakaroon ng office sa QC? So, Mm, kunyari, if ever na parang gusto namin na magkaroon din ng office sa ibang lugar, na kami yung mahawak, meron bang minimum player or participant na kailangan sa isang area para masabi mong pwede ka na magtayo ng office or merong minimum na tinatawag na initial player yung tawag dito kunyari 1.5 million kailangan may ganun kang sales or nag-sales ka dun sa area na yun na mga player or kahit sabi mo mag-i-stake lang sila pwede ba yun? mm. Actually, napag-meetingan namin yan. Pagdating sa minimum, wala naman actually. Kasi ang plano talaga ni Mr. Kang, yung may-ari. Para pala magka-idea kayo, si Mr. Kang, yung may-ari, ano siya, ex-vice president ng Yahoo. So, na-meet ko na siya sa Vietnam. Ang plano talaga niya sa Philippines, 200 offices within this year. Pero hindi pa namin kasi kayang ibigay yung demand niya, kaya start lang muna tayo sa isa. So, halimbawa, ikaw, Rad, gusto mo talaga, pwede ka namin i-set ng schedule kay Mr. Kang. Ang tinitignan lang naman niya dyan kung ilan yung, katulad ng first office natin, meron kaming more or less 50 leaders na hahawak. Pero magkaiba kasi yung itong ano natin na tayo kasi sa online tayo nakatutok eh. Iba pang project yung kung gusto mong humawak ng offline naman. Parehas natin pwede siyang gawin. Okay, sige. Kasi parang ano lang, parang madaling makahikayat kasi ng mga bettors eh. Kung matututukan natin, o mas malalaman pa namin lalo kung paano siya pinapaikot. Mm-mm. Well, ang pinaka-concern ko lang naman dito, like, yung mga Pogo platform kasi, meron silang casino something, di ba? Na ino-operate lang nila within the area kung saan man sila naka-stay.
So, wala ba tayong magiging problema regarding sa mga ganong bagay? Wala, kasi meron tayong PAGCOR registration on process na. Share ko sa GC natin yung mga permits natin. Pagdating sa legalities, wala tayong magiging problema kasi inasikaso na yan ni nung may-ari bago namin ulit siyang hawakan. So, may copy ako nung sa PAGCOR, pati yung nag-test ng website natin kung protected siya sa control. Meron tayong third party na nag-assess ng website natin. Okay, sige. So, pero ngayon, ang goal talaga natin as master agents, yung team natin na to, paputukin talaga siya online. Tapos, eventually, kung gusto nyo maghawak ng offline, pwede din naman. Pero kasi, usually yung mga ganito, lalo na yung, kung pansinin nyo yung mga Pogo na nag-close sa Philippines, lahat naman yan puro online lang eh. At least, hindi rin kayo pagod na lumabas-labas, di ba? So, dito, ang purely ipopromote natin as online marketers, yung game. Pwede sila bumili ng kabayo kung gusto niya. Kasi kung malakas tumaya yan, eventually bibili rin yan ng kabayo. Kasi ang difference ng owner ka ng kabayo, halimbawa ako, meron akong sariling kabayo. Pag kumarera yung kabayo ko, hindi, ano lang, ipapark ko lang siya, i-register ko lang siya as player. Hindi ko na kailangan wala na akong kailangan gawin. Automatic, pag napasama sa race yung kabayo ko, dun sa buong bet, meron akong percent. I think 10% mapupunta sa akin as owner ng kabayo. Tapos ang maganda pa Hmm. dito, yung mga tao nyo, halimbawa, ikaw Rad, under kita, nag-bet ka, win or lose, meron ako. Pag nag-fund ka ng account mo, meron ako. Pag nagbenta ka ng kabayo, meron ako. Pag yung sa ilalim mo, bumili ng kabayo, meron ka, meron din ako. So, yung kikitain natin dito as online marketers, malaki siya kung tutuusin kasi sa betting pa lang ng buong ah, sa ilalim ng community mo, every time na may lumalabas pasok sa bet nila, meron ka. Actually, ginawa namin dito, second level hanggang 10th level meron ka. O sabi mo na lang kahit pa, ang isang minimum bet, $1 o 50 pesos. Sabihin mo na lang 10% nun pag first level mo or 1%. O sabihin mo ng papiso-piso na lang kada may naglalaro sa ilalim mo. Bukod pa dun yung special privilege niya na pag may nag-register sa inyo, merong 300 pesos. Bukod pa yon. So malaki talagang malaking opportunity sa atin to na sa ngayon kasi ginagamay pa natin yung pero pag nakabisado na natin to, tapos hindi rin kayo mahihirapan mag-promote kasi yung mga materials na kailangan yung gawin, po-provide namin. Tapos may sarili tayong ads na tumatakbo. So kumbaga ang pinaka-ano nyo na lang talaga dito, pinaka-effort nyo talaga dito is i-introduce siya sa mga kakilala nyo tapos papuntahin nyo lang dun sa Facebook, sa mga natin, social media accounts kung may mga tanong sila. Tapos gagawa rin tayo ng sariling GC for the community para mas maging magaan yung trabaho nyo. Question pa. Magkano yung minimum bet? Kapag, di ba, familiar ka naman before sa Talpak? Yung sa Oo, GCash, alam mo oo. yan? So, di ba sa platform natin, meron kaya doon na, kunyari, magpapasok na lang sila ng amount na meron sila, tapos pwede na nilang panoorin yung race kung tataya sila o hindi pa muna. Mm. Tsaka kung magkano yung minimum. Kasi usually kasi, madaling tumarget ng mga taong gustong subukan muna na kasi sabihin na natin sugal talaga, di ba? Gusto magsugal. Maraming ganyan dito sa Philippines, yung mga easy money. So, syempre, depende pa rin yan dun sa minimum bet na kaya. Kunyari, ang minimum ba yun is 100 o dollars. Ano lang? $1 lang minimum. $1 ang minimum. Oo. Okay, sige. Pagka nanalo ka, pwede mag times 2 yung ano mo, yung Oo. fund mo. Pag naputol, Mm. magsasend ulit ako ng link ha. Oh, Ito yung nag-aano kasi ako, kaya mm, ko siya tinatanong na kasi, mag-aano na ako eh, if ever, titignan ko muna kung paano siya umiikot. Tapos, saka ako siya i-endorse. Kasi syempre, malamang may mga tanong sila regarding din sa mga ganun bagay. Actually, may mga nasabihan na pala ako. mm. Kaya ito yung mga tinatanong ko kasi ito yung mga question nila sa akin. Oo, pwede. Pwede ko kayong pabigyan ng pabibigyan ko kayo ng Metacash para malaro nyo mismo yung game natin para ano nyo.
At Ma, saka if ever ba, kunyari, tulad nito, hindi ko pa siya ganun kabisado eh. Kahit binabasa ko eh, mas maganda talaga kung actual. If mm. ever ba, pwedeng ikaw yung makipag-usap o magsiset lang ako ng meeting, tapos online lang tayo. Ano ba? Paano ba? Oo, pwede. Magsaset tayo ng ano. Ang gagawin ko, kukuha ako ng presenter galing mismo sa team ng Vietnam para ma-explain nila. Tapos tayo naman din pag Tagalog. Although ako kasi medyo busy ako sa ano sa gabi kasi iba yung oras natin eh. So sa inyo 8:00, sa akin 4:00 pa lang. So ang gagawin ko, magpapahanap ako sa isang leader natin ng pwedeng maging regular presenter natin para araw-araw meron tayong Zoom. Okay lang. Mm. Sa umpisa lang naman yun kasi hindi ko pa rin masyado siyang kabisado. Pero later on, kahit direkta na lang sa akin, wala namang problema. Oo, pero alam nyo, sobrang base lang nito kasi nung kami, 2023, ano lang kami nun eh, parang limang tao lang kami nun eh. Nagawa namin siya more than 1,000 members na pinalipad namin lahat sa Vietnam. Yun pa pala yung isang gusto kong ano nyo, maisip nyo dito. Once na nag-perform kayo dito, yung travel dito, Vietnam, Korea, Dubai, sobrang basic lang yan sa may-ari. Ganun siya matuwa. Kaya nung nag-Vietnam kami nung 2023 yata yun. Tama, 2023. Ilang kami nun? Mga 200 yata kami. Libre pagkain, libre accommodation, libre pamasahe, round trip. Tapos may pasalubong pa Mm. kami pag-uwi ng... sila pala kasi ako, hindi ako umuwi ng Pilipinas eh. Yung mga kasama Oo, ko doon. gusto Kaya ko lang rin yung kasi mga... sa Korea. Oo. Actually, baka itong... ano ba usapan na? Parang July yata kami pupunta ng Korea, yung first mga leaders. July Malay 1. nyo, makasama kayo, di ba? Kaya galingan nyo. Kailangan makasama ako dyan kasi nandun yung mga kalahi ko eh. Oo. Tsaka although naging ano tayo, naging lenient tayo ng first month, kita nyo naman may mga allowance na kayo kahit wala pa tayong ginagawa, di ba? Pero sa mga starting March, talagang magbe-base tayo sa ano sa results na. So kung gusto niyo ma-maintain yung benefits nyo as leaders, ano tayo? Work na rin tayo. Basta pag may kailangan kayo, materials or questions, message lang kayo sa GC. Tapos pag meron kayong gustong papresentan, sabihan nyo lang ako one day ahead para yung oras ko aalat ko dun sa imi-meet natin online. Ako din naman, honestly, hindi pa ako masyadong expert dito sa ano, nire-refresh ko pa rin yung sarili ko. Pero nung time na hinawakan namin to last year, 2023, napaano namin siya, napa-take off namin siya. Hindi nga kami nag-focus sa ano eh, hindi kami nag-focus sa betting eh. Nag-focus kami dun sa mga gamers. Kasi sila pag ano, makikita na nila to eh. Dahil yun nga, pag owner ka ng kabayo kasi kumikita ka na kahit wala ka nang gawin eh. Basta kumakarera yung kabayo mo. Pwede mo rin i-buy and sell yung NFT kasi tumataas yung value niyan. Sa betting naman, Okay. may separate community ka ng mga bettors mo. Yan, yung may isang leader tayo dito, tropa ko din malakas naman siya sa betting side. Diba? So, ngayon ipapasa ko tong presentation na to dun sa ano, sa GC natin, aralin niyo siya. Pag meron kayong mga hindi questions, meron kayong hindi maintindihan, PM nyo lang. Ito pala share ko rin sa inyo. Ayan, so Isang question na lang. ah, So, ibig sabihin pala, kasi yung kakilala ko kasi, most of the time kasi, nag-aano lang siya eh. Nagpapasok lang siya ng money. Inaantay niya lang tumaas yung value bago niya ibenta. So, pwede rin pala yun dito. oo, Kunyari, meron tayong magpapasok, bibili lang siya ng token. Tapos sabihin ko, wag ka na maglaro. Hintayin mo lang na lumaki. Pag lumaki na, okay na sa'yo. Withdraw mo na. Okay lang kaya yun? Oo, pwede. Kasi meron tayong scheme na ano eh. Ito. Saan ba yun? Yan, meron percentage yan eh. Na 0.1% for 3 months, 0.15%. Kasi di ba tumataas yung value ng token. Pero kung gusto niya ng pera talaga, sasuggest ko sa kanya kabayo. Kasi ito, pag sumali yung, yan, ito yung ano eh, distribution ng kita eh. Yung 2% ng buong bet amount. Diba, 1 million yung nag-gather sa buong ano, buong araw, buong yung taya na nakuha nila noon, 2% noon mapupunta sa mga kabayo. So, kung bawa, yung kabayo mo, fourth place siya, 20% ng 2% sa'yo mapupunta. Hindi mo na kailangan i-register. Okay, Oo, sige. yan. First, So, pwede ko sabihin na mas mataas kung bibili na lang siya ng kabayo, tapos i-breed niya. hindi, tapos na yung breeding, yun sa Okay. batch So, namin yun bibili eh. na lang talaga. Oh, bili siya ng kabayo, pili siya ng magandang
magandang statistics ng kabayo. Tapos may kasama na, may free na kasing ano yun eh. Meron na yung free Metacash yung pag bumili siya eh. Sabi ba, bumili siya ng $100 na kabayo. May kasama yun na I think $100 din na ano, worth of Metacash. So doon pa lang bawi na yung value for money niya. Okay. So yung Metacash na yan, doon lang sa game magagamit. Hindi mo siya pwedeng ilagay as token tas USDT. Hindi, no? Pwede. Pwede. So ibig sabihin, kapag bumili siya ng kabayo, tas magkaroon siya ng Metacash na $100 din, pwede niya ulit mabalik yung pera niya. Tas may kabayo pa siya. Hindi. Yun, naisip na din namin yan. Kaya yung libre, yung Metacash na libre doon sa pagbili ng kabayo, hindi mo siya pwedeng ma-withdraw. Pwede mo lang siyang ilaro. Pag Oo. nanalo, yun lang yung pwede mong ma-withdraw. Or pwede mong ibenta yung Metacash sa tao. Ipi-P2P mo siya, kukunin mo yung money niya. Okay. So yung pagbenta ng kabayo, sorry masyado akong matanong Sige lang, sige kasi lang. Okay kaya lang yun. ganito ako matanong kasi ano yung kabayo pag binenta mo siya sa tao din, hindi Oo, sa mismong pinagbilan mo. Kunyari, tulad niyan, token, di ba? Pwede mo siyang anong tawag dito? Yung ginagawa natin before. P2P. O, P2P talaga, no? Yung anuhan. Hindi, pwede mo rin siyang Okay. i-display sa marketplace. Kumbaga, yung kabayo kasi pwede mo siyang i-tag as for sale eh. So pag nakatag siya for sale, may bumili anytime kahit hindi mo kilala, makukuha mo yung bayad. Tapos ikaw maglalagay ng amount kung magkano. Kunyari, nabili mo lang siya ng $100, pero nanalo na ng 2 beses. Talo niya, 10. Kunyari, Hmm. kunyari lang naman. Oo. Mas binenta mo siya ng $200. Siya yung maglalagay o yung system yung maglalagay ng Pag, amount? pag sa system, yung system ang maglalagay. Pero pag P2P, ikaw ang bahala kung magkano mo siya gusto ibenta. Okay. Naka-record naman to, no? Oo, naka-record. Okay, sige. Kayo pa, yung iba, baka may tanong kayo. Wala na kayong tanong? Ikaw, Sean, may tanong ka? Wala, okay lang ako. Nakikinig lang ako. Hmm. So starting bukas mag-ano na kayo mag-promote na kayo kasi dito naman yung owner naman kasi hindi naman siya strict sa resort basta gusto lang talaga niya may activity, may nangyayari para at least tanongin ako o kamusta tong master agent nyo. Kaya ko kayong i-defend pero kung zero kasi 'di ba? Syempre gusto ko din na yung benefits natin dito lahat tuloy-tuloy. Kaya ko nga kayo kinuha para ma-share din yung blessing sa inyo, 'di ba? Ikaw JP, baka may question ka. Kay ano ka ba? Kay Josh? Yes, sir, kay po ako. Okay, okay. Bali, okay naman, sir. Bali, nintindi ko naman yung mga pinag-usapan niyo. Medyo mahina yung boses mo, brother. Okay, okay. Hello, sir. Bali, nakinig din lang po ako sa pinag-usapan niyo. Okay, okay. Tapos kayong mga present ngayon, kung meron kayong schedule natin, pwedeng sabay-sabay din natin presentan yung mga nyo, yung mga invites nyo or kagawa rin kasi ako talaga ng tinatapos ko lang yung video presentation para yung mismong